Naitanong nyo na ba sa sarili nyo, Lord, bakit parang hindi ako masaya kahit Christian naman ako? Hindi naman sa nawawala ang faith mo, hindi rin sa hindi ka nagpe-pray, pero may mga araw na parang wala ka sa mood sa buhay. Nakakaramdam ba kayo niyan? Parang may kulang. Tapos ito pa, na-experience mo na ba yung paggising mo pa lang, pagod ka na kagad? Kahit wala namang nangyayari pa. Hindi ka pa nag-uumpisa, drain ka na agad, para kang cellphone na hindi pa nagagamit pero low bat na agad. Hindi dahil sira ang phone, hindi dahil pangit ang brand. Ang problema ay hindi ito naka-charge. Tapos naisip natin, bakit ganito? Bakit parang wala akong joy? Bakit parang walang apoy o gana ang aking spiritual life? Kahit ginagawa ko naman lahat. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin sa ating series na Stronger. Nais ng Diyos na tayo ay lumakas sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. At ngayon, ang mensahe natin ay Stronger in Joy. Bakit joy? Kasi sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng mabigat na puso. Tama ba? Lalo ngayon, magki-Christmas, ano? Ako, minsan nadi-disappoint tayo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Magpapasko na. Alam nyo, napakadaling maging anxious. Napakadaling mawalan ng gana. Napakadaling mapuno ng takot. At napakadaling mawala ang joy kahit Christian ka na. Tama ba? Kaya, alam nyo, itong John chapter 15, pinag-usapan na natin ito dati. Pero mas maganda ulitin natin. Kasi talagang kailangan natin ang joy. Hindi ito parang pampaganda lang sa buhay, accessory, niceties lang sa buhay yung joy. Hindi. Ito ay kailangan natin. At tayo, kung sinasabi nating anak tayo ng Diyos, tayo dapat yung mga taong merong joy na galing sa Diyos. Alam nyo, si David, nawala noon yung kanyang joy. Pero tingnan mo, ang panalangin niya sa Psalms 51:12, sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako. Wow! Para kay David, napakahalaga ng kagalakan. Hindi nawala ang kaligtasan niya, pero nawala ang kagalakan niya. Kaya gusto niya itong ibalik. Kaya nga, tanong kaibigan, kailan mo ipinag-pray sa Diyos na, Lord, bring me back the joy of my salvation? Kasi minsan nawawala talaga. Pero yung salvation natin nandun pa rin. Alam natin na tayo ay saved na. Kaya lang, sa iba't ibang circumstances, dahil sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay, nawawala yung joy natin. Nung last Friday lang, pinag-usapan namin ng aking asawa yung mga kailangan naming tapusin, kailangan bayaran sa taong 2026, at may tendency na mawala yung aking joy kasi sobrang dami ng kailangan gawin. At ito'y nakakalula. And then, ito yung topic na binigay ni Lord sa akin. Grabe, no? Yung timing ni Lord. Kasi para sa akin din yung mensahe na ito mismo, na ako ay matuto magkaroon ng joy na galing sa Kanya. Kaibigan, ito yung katotohanan. Ang joy ng isang disciple ay hindi dapat seasonal. Hindi dapat situational o emotional lang, kundi ito ay dapat spiritual. Ito ay supernatural. Ito ay nanggagaling sa Panginoong Hesus. Hindi natin kayang mag-produce ng joy para sa sarili natin. Di ba? Sabi sa Galatians 5:22, no? The fruit of the Spirit is love, joy. Kasama yung joy doon. Kaya lang, tanong, paano kung nawala? Paano kung mababa yung level? Paano kung drain ka na spiritually? That's why this message is so important. Tandaan mo ito. Joy is not something you chase. Joy is something that flows. Joy flows when your heart is connected. Joy fails when your heart is disconnected. Kanino ka disconnected? Sa Diyos. Pag disconnected ka sa Diyos, mawawala yung joy. Kaya gusto kang dalhin ng Diyos sa isang journey kung saan mas maiintindihan mo kung saan nanggagaling ang tunay na joy. Paano ito nawawala? Paano ito na ibabalik at paano ka lalakas sa joy ng Panginoon kahit may pinagdadaanan ka? Ang pagiging stronger in joy ay ang pamumuhay mula sa isang malalim at matatag na kagalakan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Hindi ito joy na nakadepende sa sitwasyon, kundi kagalakang nakaugat sa Panginoong Hesus. Ito ang kagalakang nananatili kahit mabigat ang dinadala mo.
Ito ang kagalakang ipinangako mismo ng Panginoong Hesus. Pakinggan mo yung kanyang pangako sa John 15:11. Sabi niya, "Sinabi ko ito sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay maging ganap." Ayon sa talata ay hindi lang joy ang binibigay ng Panginoong Hesus, kundi ang kanyang kagalakan mismo ang ibinibigay niya sa atin. Kuya Mike, bakit parang nalulungkot pa rin ako? Alam mo kaibigan, hindi itinanggi ng Panginoong Hesus na may kalungkutan sa buhay. Sinabi pa nga niya ito sa John 16:22. Ngayon ay kalungkutan ang nararanasan ninyo. Ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong mga puso at ang inyong kagalakan ay hindi na maaagaw ng sino man. Ang ibig sabihin, oo, may kalungkutan pa rin sa buhay. May sakit, may paghihintay, may pagkawala. Tama ba? Pero ang kagalakang galing sa Panginoong Hesus ay hindi naaagaw. Hindi ito kayang kunin ng problema, hindi ito kayang kunin ng sinumang tao, hindi ito kayang kunin ng anumang panahon o anumang season. Ito ang kagalakang ipinamuhay ng mga alagad kahit pa sila ay dumadaan sa matinding pag-uusig noon. Ito ang kagalakan nagpapalakas sa unang church kahit sila ay hinahabol, kinukulong at pinapatay sila. At ito rin ang joy na nais iparanas ng Diyos sa iyo ngayon. Tandaan mo ito, ang kagalakan ng Panginoon ay hindi dekorasyon lang sa buhay Kristiyano. Hindi ito yung palagi kang humahalakak at tumatawa. No, hindi ganon. Ito ang iyong lakas at katatagan sa lahat ng sitwasyon. Kaya kung pagod ka na, drain ka na, o madaling ma-discourage, ay baka hindi ang buhay ang problema. Baka ang connection natin sa Panginoon ang kailangan. Ang cellphone, hindi umiilaw dahil maganda yung wallpaper niya. Tama ba? Umiilaw siya dahil nakakonect siya sa kuryente o sa battery. Ganon din ang joy. Hindi siya nanggagaling sa ganda ng sitwasyon, kundi sa koneksyon sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng joy. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Paano nga ba tayo magkakaroon ng joy na galing sa Panginoong Hesus? Una, remain in Christ. Pangalawa, submit to God's pruning. At pangatlo, obey His commands. So pag-usapan natin yung una, remain in Christ. Manatili tayo sa Panginoong Hesus. Ano ba ibig sabihin nung manatili sa Panginoong Hesus? To remain in Christ means to stay connected, dependent, surrendered, and continually drawing life from Jesus like a branch connected to the vine. Ang ibig sabihin ng pananatili ng connection natin sa Panginoong Hesus ay hindi once a week connection. Hindi tuwing Sunday lang. Hindi din siya pag may problema lang. Kundi ito ay daily, moment by moment dependence. Alam nyo, kagabi, pagkatapos namin magsarado ng aming store, sabi ko, kailangan namin mag-depend sa Diyos sa ginagawa namin kahit sa trabaho. Araw-araw, kailangan namin ipakita na siya ang aming Diyos na nagpo-provide. Na wala kaming magagawang success, hindi kami magtatagumpay, o kung ano man yung nagagawa naming mga achievements, hindi kami magkakaroon nun kung hindi dahil yon sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanila, patuloy tayo na mag-depend sa Diyos. Natutuwa ako kasi sabi nung isa sa aming kasama doon sa aming tindahan, sabi niya, naku, araw-araw kami ay nananalangin para sa Diyos, para dito sa ating trabaho. Kanina nabasa natin na ang joy ay hindi binibigay ng Panginoong Hesus. Ngayon naman ay aatras tayo sa same chapter. John 15 pa rin, yung binasa kanina natin, simulan natin sa verse 4. Ang sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno.
Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siya nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaibigan, kung may isang linya sa verse na dapat mong yakapin ngayong araw na ito, ay ito yon. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Maraming tao, inisip nila, kaya ko to. Nakapag-aral ako. Ang taas ng aking pinag-aralan. Ang dami kong alam na skill. Kaibigan, tandaan mo itong talata na ito. Ang sinabi dyan, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yes, may magagawa ka. Maaring makapagtrabaho ka, maaring kumita ka ng pera, pero wala kang magagawa na merong eternal value para sa iyo at para sa kingdom ng Diyos at para sa hinaharap mo kapag nagkita na kayo ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoong Yesus na manatili, ang ginamit niyang Greek word ay meno, na ibig sabihin ay manatili, tumira, magstay, magpatuloy, at hindi bumitaw. Grabe, yun yung ibig sabihin ng meno, yun yung ibig sabihin ng manatili. Hindi ito command na magpakatatag ka, kaya mo yan. Hindi rin ito command na mag-produce ka ng joy. Hindi yun ang sabi. Ang sabi, manatili ka kasi wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. Ang ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng joy kung hindi ka mananatili sa Panginoon. Maraming tao, inisip nila, hindi, naku, hahanapin ko yung aking sarili. O gagawin ko to, gagawin ko yan. And then magkakaroon ako ng joy. No, parang sinasabi ng Panginoon na manatili ka lang sa akin, ikaw ay magbubunga sa iba't ibang area ng buhay mo na magbibigay sa iyo ng totoong joy. Kaibigan, may mga mukhang tagumpay na hindi naman talaga tagumpay kasi hindi to galing sa connection o pananatili sa Panginoong Yesus. Pero ang tagumpay na bunga ng connection mo o pananatili sa Panginoong Yesus ay nagbibigay ng totoong tagumpay at joy. Halimbawa, ang iyong pagbabagong loob, yung pagbabago ng karakter mo. May mga taong umasenso ang buhay. Naku, yumaman ng husto, pero nanatiling mainitin ng ulo, mapagmataas, walang kapayapaan. Pero ang totoong nananatili sa Panginoon, kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon niya, nagbabago naman ang puso niya. Ito yung totoong success. At dahil nananatili siya sa Panginoon, ay nagiging mas mapagpakumbaba, mas mapagpatawad, mas marunong maghintay. Yan ang fruit na may joy. Kasi alam mo, ang Diyos mismo ang kumikilos sa loob mo. Na-realize ko na isa sa nagbibigay sa akin ng joy ay yung mapansin ko na malaki na pala ang ginawang pagbabago ng Diyos sa akin. Hindi ako perfect, pero yung ako mismo ay makaramdam ng pagkamuhi sa kasalanan na dati gustong gusto ko, naku, isang himala na. At nagagalak ako kasi alam ko na binago ako ng Diyos upang hindi ako mapahamak. Kasi yung gustong gusto kong kasalanan, alam ko mapapahamak ako doon. Kaibigan, ang totoong tagumpay ay may buhay na may kabuluhan. Yung hindi ka lang busy sa buhay na marami kang ginagawa, matutulog, gigising, papasok sa trabaho, and then gagawa ng maraming bagay, uwi sa pamilya, and then matutulog na ulit. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Maraming tao successful pero empty pa rin. Maraming achievements pero walang direksyon. Pero ang fruit ng pananatili sa Panginoong Yesus ay buhay na meaningful, may purpose. Yung alam mo kung bakit ka gumigising araw-araw, inspired ka bumangon kasi alam mo ang buhay mo mahalaga sa Diyos. At meron kang purpose na gagampanan na binigay ng Diyos. Tandaan mo ito. Ang pagbubunga na nagbibigay ng totoong joy ay hindi yung marami kang nagawa, kundi yung maranasan mo na may ginagawa ang Diyos sa iyo. Yun yung magbibigay ng joy sa iyo. Sa kultura ng Israel, alam ng lahat ang ibig sabihin ng pananatili. Pag naputol ang sanga, obvious ang mangyayari. Mangingitim, matutuyo, mamamatay ito. Tama ba? Pero kapag nakakabit yung sanga sa puno, kahit mahangin, kahit mainit pa, kahit may peste pa, yung sanga nananatiling buhay, masigla at namumunga. Bakit? Kasi yung nutrients na galing sa puno ay dumadaloy papunta sa mga sanga. Ang ibig sabihin, hindi ikaw ang source. Ang Panginoong Yesus ang source ng joy, ng tagumpay, at lahat ng magagawa mo na may eternal value. Siya ang puno
At ikaw at ako ay sanga lamang. Kaya kung hihiwalay tayo sa Kanya, mamamatay tayo, matutuyo. Wala tayong magagawa. Tayo ay receiver lang. Tagatanggap lang tayo. Pero ang source ay ang Panginoong Hesus. Imagine mo ito. Christian ka, mahal mo si Lord, nagsiserve ka, nag-worship ka, pero bakit parang lobat pa rin? Simple lang. Hindi dahil mali ang phone, hindi dahil sira ang system, pero ito ay dahil hindi naka-charge sa source. At dahil nauubos ang joy mo kasi hindi ka nananatili sa Panginoon. Ang tendency naman ay hanapin mo tuloy ang joy mo sa maling lugar o bagay. Hinahanap mo ang joy saan? Tagumpay at achievements. Tama ba? Iniisip mo, kapag na-promote na ako, magiging masaya na ako. Kapag na-hit ko na yung target, magiging okay na ako. Pero ang consequence, panandali ang saya lang. Pagkatapos ng celebration, ano mangyari? Balik ulit sa pagod, pressure, at insecurity. Mas lalo ka nauubos kasi ang joy mo nakasandal sa performance mo, hindi sa presensya ng Diyos. Pangalawa, maring hinahanap mo ang joy sa approval at papuri ng tao. Kapag may nag-like, may pumuri, may nag-affirm, masaya ka. Pero kapag wala, naku, parang bumabagsak na yung value ng sarili mo. Ang consequence, emotionally unstable ka. Konting may masabi lang yung kaibigan mo o yung mahal mo sa buhay, naku, galit na galit ka na. Konting criticism, nagwawala ka na. Kasi ang joy mo nakadepende sa opinion ng tao. Hindi sa pagmamahal ng Diyos. Makarinig ka lang ng konting negative patungkol sa iyo, galit na galit ka na. Kasi ang happiness mo nakadepende sa kanila. Kaibigan, hindi yan ang joy na gusto ng Diyos na magkaroon ka. Pangatlo, maring hinahanap mo ang joy sa bisyo o temporary pleasures. Hinahanap ang joy sa alak, porn, panonood ng walang tigil, social media o kaya sobra-sobrang trabaho. Ang consequence, mas lalo kang empty pagkatapos. Mas lalo ka lang naging dependent sa bisyo at hindi naman nawala ang problema mo. Gumastos ka lang. Alam mo yung sabi mo, magiging masaya ako, gagawin ko to. And then, pagkatapos mo gawin yon, masaya ka. Pero pagkatapos mo, uwi ka na sa bahay mo, then malungkot ka na naman. Then sabi mo, naku, kailangan ko ng pera kasi bukas gagawin ko ulit ito. Kaibigan, hindi natatapos yan. Pero ang joy na gustong ibigay sa iyo ng Diyos ay eternal. Pangapat, maring hinahanap mo ang joy sa isang relasyon. Kapag may nagmamahal na sa akin, magiging buo na ako. Pero ang consequence, nagiging emotional burden ka sa tao. Bakit? Kasi hinahanap mo sa kanila ang bagay na hindi naman nila kayang ibigay sa iyo. Misa pinopersa natin yung isang tao. Kailangan dapat ganito ka. Kailangan ganyan ka. Kung mahal mo ako, dapat ganito ka. Kaibigan, ang klase ng pagmamahal na makakapag-satisfy sa'yo ay ang pagmamahal ng Diyos at hindi manggagaling sa imperpektong tao na gaya mo at gaya ko. Panglima, hinahanap mo ang joy mo saan? Control at pagiging busy. Akala mo kapag kontrolado mo ang lahat at puno ang schedule mo, okay ka na. Pero ang consequence, burnout, anxiety, wala kang pahinga. Kasi ang joy mo galing sa control, hindi sa pagtitiwala sa Panginoon. Naku, kailangan para ako ay magkaroon ng peace of mind, makita ko muna ito. Kailangan ayos muna lahat, dapat walang magkakamali, dapat ganito. Kaibigan, magtiwala ka lang sa Panginoon. Dahil tayong lahat ay hindi perfect. Merong magkakamali at magkakamali. Kaibigan, lahat ng yan ay parang plug na hindi kasya sa saksakan. Kahit anong pilit mo, hindi ka talaga matcha-charge. At dito pumapasok ang katotohanan ng sinabi ng Panginoong Hesus. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi sinabi ng Panginoon na mahihirapan kayo. Hindi niya sinabi na konti lang ang magagawa nyo. Hindi ganon. Ang sabi niya ay wala. Kaya kung lobat ka ngayon, hindi ibig sabihin masamang Krisyano ka na. Ibig sabihin lang, hindi ka kasi nakakonect sa source. At ang magandang balita, kaibigan, hindi mo kailangan maghanap sa iba't ibang lugar ng bagong joy. Kailangan mo lang bumalik at manatili sa Panginoong Hesus. Alam nyo, si John Bradford ay isang English reformer noong taong 1500s. Ikinulong at hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Wala siyang paraan para makatakas. Walang appeal, walang second chance. Alam niyang mamamatay siya kinabukasan. At dito pumapasok yung tension. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, anong mararamdaman mo? Siyempre, takot, galit, panghihinayang. O minsan, sasabihin mo, siguro, naku, nagsiserve naman ako sa Lord, bakit ako nandito? Bakit ako pa? Natural lang yun. Pero narito yung nakakagulat na sinabi niya, habang gabi na nandun siya sa kulungan, habang alam niya na yun na yung huling gabi niya sa mundo. Alam mo, sabi ni John Bradford sa kanyang kapwa bilanggo,
Sabi niya, be of good comfort. Tonight, we will have a merry feast with the Lord. Grabe, magkakaroon daw sila ng masayang handaan o merry feast. Grabe, magse-celebrate pa siya. Kumbaga, mamamatay na siya kinabukasan, pero sabi niya, magse-celebrate ako. Kasama ko ang Diyos. Imagine mo ito, sarap ng kamatayan, sarap ng apoy, sarap ng pagkawala ng lahat, magkakaroon daw siya ng masayang handaan. Kasama ang Diyos. Kaibigan, hindi ito normal. Hindi rin ito denial sa mangyayari sa kanya. Hindi rin ito fake positivity. Hindi ito dahil malakas lang ang loob niya. No, hindi. Ano yun? Ito ay talagang joy. Pero hindi ito joy na galing sa sitwasyon. Ito ay joy na galing sa pananatili sa Panginoong Hesus. Ang joy ni Bradford ay galing kay Lord. Bakit? Kasi hindi ito kayang patayin ng kahit pa ng kamatayan. Pero ang tanong, paano yun nangyari kay John Bradford? Hindi dahil matapang siya, hindi dahil sanay siya sa sakit, hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil matagal na siyang nananatili sa Panginoong Hesus bago pa dumating ang kamatayan. Yun ang sikreto ng joy. Ang ugat ng joy ay hindi nakakabit sa buhay natin sa lupa, kundi sa buhay na nakay Kristo. Kaibigan, kung mawala ang trabaho mo, may joy ka pa ba? Kung masira ang relasyon mo, may joy ka pa ba? Kung hindi magbago ang sitwasyon mo, may joy ka pa ba? Kung ang sagot ay wala, hindi ibig sabihin na masama ka na Kristiyano. Ang ibig lang sabihin, ang joy mo ay nakakabit sa maling puno. Sa pera, relasyon, nandun na security mo. Pero si John Bradford, naging joyful siya kahit mawawala na siya sa mundo dahil nakakonect siya sa Panginoong Hesus. Kaya nga ang tanong, paano ba mananatili sa Panginoong Hesus? Paano natin ito ma-apply sa pang-araw-araw nating buhay? Stay in His Word. Hindi para dumami ang alam mo sa Bible, kundi para marinig mo siya araw-araw. Pangalawa, stay in prayer. Ang panalangin parang paghinga ng kaluluwa. Hindi mo to iniisip pero ginagawa mo ito dapat automatically. Gaya ng paghinga ng hangin. Hindi ka hihinga dahil inisip mo, nako, hihinga nga ako. Hindi. Automatic ito. Humihinga tayo. Nag-i-inhale tayo at nag-e-exhale tayo. Ganun ang prayer. Automatic ito. Kahit nasaan ka, kahit nasa bahay ka, paglabas mo ng bahay mo, humihinga ka at nag-e-exhale ka. Lord, thank you. Ang ganda ng kapaligiran. Salamat sa creation mo. Lord, thank you. May sasakyan ako. May magagamit ako sa pagpasok ko sa aking trabaho. Lord, thank you na binigay na sa akin yung aking 13-month pay. Lord, thank you. Ganun yung humihinga. Ganun yung nakikipag-usap sa Diyos. Ganun yung may running communication sa Diyos moment by moment. Ginagawa mo ito para ka mabuhay. Ito yung buhay mo. Kapag huminto ka sa paghinga, nasasakal ang katawan mo. Ganun din ang nangyayari sa kaluluwa. Kapag tumitigil tayo sa panalangin, napapalayo tayo sa Diyos. Nawawala yung connection natin sa Kanya. Hanggang sa unti-unti, yung mga ginagawa natin, nagiging mechanical, nagiging walang value para sa eternal. At doon tayo nabibigo. Doon nawawala yung joy natin. Kaya kapag hindi ka nananalangin, hindi agad mamamatay ang pananampalataya mo. Pero, unti-unti itong nauubusan ng lakas. Nauubusan ng peace. Nauubusan ng joy. Ang bigat ng problema ay mas ramdam mo. Ang takot, mas malakas. Ang puso mo, mas madaling mapagod. Pero kapag nananatili ka sa panalangin, tulad ng sinabi sa Filipos chapter 4, 6-7, inililipat mo ang burden o kabigatan mo sa balikat mo papunta sa Diyos. At ang kapalit nito ay peace na galing sa Diyos na magbabantay sa puso at isip mo. Pangatlo, stay in repentance. Kapag nagkakasala tayo, hindi nawawala ang relasyon natin sa Diyos. Pero napuputol ang fellowship o connection natin sa Kanya. At ito magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Parang charger na natanggal sa saksakan. Nandun pa ang cellphone pero wala nang dumadaloy ng power. Ang kasalanan ang nagdi-disconnect sa atin sa Diyos. Nagiging manhid yung puso, bumibigat yung konsensya natin at nawawala ang joy. Kaya minsan kahit nagsiserve tayo at nag-worship, parang walang buhay kasi may kasalanan na nagiging hadlang sa connection natin sa Diyos. Pero praise God! Kasi ayon sa 1 John 1:9, ay kapag tayo ay nagsisi at umamin, hindi tayo tinataboy ng Diyos. Sa halip, muli nga tayong nililinis at binabalik ang connection. Ang pagsisisi ay hindi lang paghingi ng tawad. Ito ay pagbabalik loob, pagbitaw sa kasalanan at paglapit muli sa Diyos. At sa tuwing tayo ay nagsisisi,
muling dumadaloy yung biyaya. Muling dumadaloy yung peace. Muling dumadaloy yung joy. Kaya kaibigan, simulan mo bumalik sa Diyos at manatili ka sa Kanya. So, paano ba tayo magkakaroon ng joy? Una, remain in Christ. Pangalawa, submit to God's pruning. Magpapasakop tayo sa pagpuputol na gagawin ng Diyos. Alam mo, masakit ito. Pero tingnan mo, sabi niya, John 15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi diyan, kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Ibig sabihin, kapag may pruning sa buhay mo, ay hindi dahil wala kang kwenta. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil may bunga ka. Ang ibig sabihin, nagbubunga ka na. Pero gusto pa ng Diyos na dagdagan yung bunga na yon. Ang Greek word na ginamit dito ay katarier. Ibig sabihin ay linisin, bawasan, putulin, alisin ng bara, alisin ang sobra. Sa vineyards kasi ginagawa ito para hindi lumago ng kalat-kalat yung vine. Hindi maubos yung energy sa mga useless na tubo. Kundi ang ginagawa, kaya nagpuputol para itutok yung nutrients sa mga branches na nagbibigay ng buhay at bunga. At ganun din sa spiritual life natin. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Inaalis niya yung mga bagay na umuubo sa iyo. Halimbawa, may relationship kang paulit-ulit kang sinasaktan. Hinihila ka palayo sa Diyos. Alam mo, hindi ito kalooban ng Diyos. At inuubos ang lakas mo emotionally at spiritually. Kapag inalis yun ng Diyos, masakit ito. Tama ba? Pag pinutol yun. Kasi attached ka sa Kanya. Pero pagkatapos ng sakit, doon ka muling makakahinga. Doon ka muling magbubunga pa mas marami. Maaring pinuputol ng Diyos ang mga bagay na nakakadistract sa'yo. Halimbawa, sobrang entertainment, social media, hobbies, o sobrang trabaho. Hindi naman masama, pero inaagaw nito yung oras mo sa panalangin, sa pamilya at sa Diyos. Kapag binawasan o pinutol yun ng Diyos, parang may kulang. Minsan, sasaktan tayo. Pero bigla mo marirealize na yung nawala pala na yun, hindi naman pala ganun kahalaga. Mas nakikita mo na tuloy ngayon kung ano mas mahalaga at hindi. Pwede din ang pruning na pinapagaling niya ang mga bagay na nakakasira sa iyo. Halimbawa, matagal mo nang kinikimkim yung galit na yan, sama ng loob, o sugat mula sa nakaraan. Kapag sinimulan ng Diyos itong galawin, masakit dahil kailangan mong harapin at aminin. Pero doon nagsisimula ang totoong healing. At kapag naalis ang parang tinik na ito, saka ka palang magbubunga kasi nagbibigay na ng glory sa Kanya ang buhay mo. Natututo ka na magmahal ng walang kondisyon. Pwede din ang pruning ng Diyos ay pinapantay niya ang mga bagay na nagpapabagal sa iyo. Halimbawa, may habit kang okay lang sa tingin mo, pero hindi ka naman lumalago. Pwedeng katamaran. Tama ba? Pwedeng procrastination o pagiging kampante sa kasalanan. Kapag kinorek ng Diyos, parang nagtatampo ka pa. Pero sa totoo lang, inaalis niya ang umahadlang sa paglago mo. At ito ang mahalagang tandaan natin, kaibigan. Ang pruning ng Diyos ay hindi parusa, kundi ito ay pagmamahal. Masakit, pero ito ay nagpapagaling. Masakit, pero ito ang daan tungo sa mas malalim na joy. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung may pruning ka ngayon, ay ibig sabihin, nakakakita si Lord ng potential sa'yo. Ibig sabihin, ginagamit ka na niya at meron lamang siyang gusto pang ayusin para mas lumago ka pa. Ang ibig sabihin, hindi ka pala niya pinapabayaan. Kahit minsan inisip mo na parang pinapabayaan ka kasi masakit ang pinapadaanan sa'yo ng Diyos. Lord, naglilingkod naman ako, bakit may pagsubok pa rin? Pero tingnan mo, sabi ng Diyos, anak, kaya kita tinitrain kasi mas lalo ka pang lalago. Kaya kita pinapadaan sa pruning ay para maabot mo ang iyong full potential. Alam mo, sa isang grapevine, kapag hinayaan mo lang lumago ng walang pruning, magiging maganda siya sa labas, maraming dahon, maraming sanga, pero konti lang ang bunga. Bakit? Kasi lumalaki siya, pero hindi naman lumalalim. Parang ganon tayo, busy tayo, pero hindi fruitful. Minsan, ganito yung ginagawa natin, maraming commitments, pero bakit parang wala namang bunga sa puso? Kaibigan, ba kailangang i-prune ni Lord yung mga hindi na nagdadala ng pagbubunga mo sa Panginoon? Pwedeng yan ay wrong relationship, wrong mindset, pride, fear, anger, addiction, bitterness, busyness, o kaya mga habits na hindi na healthy. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, hinuhubog ka lang niya. Hindi ka pinapahina, kundi pinapalakas ka niya. Hindi ka pinahihirapan, kundi ang gusto niya pa nga magbunga ka. Alam mo, may isang kapatiran na tapat sa trabaho, masipag,
May magandang record sa kumpanya. Ilang taon siyang naghintay, nagpakumbaba at nagtrabaho na maayos. Kaya nang dumating yung balita na may promotion sana para sa kanya, natural lang na umasa siya. Kasi ito na yung bunga ng mga taon ng paghihirap niya, pagsisikap niya. Pero biglang nagbago yung lahat. Dahil sa company na restructuring, naalis yung position, hindi siya na-promote. And then nagtanong siya sa Diyos, Lord, bakit ngayon pa? Hindi ba galing sa'yo ang opportunity na ito? Hindi ba blessing ang promotion? Sa puso niya, parang may inalisan Diyos. Career advancement, pagkilala sa kanyang performance, mas malaking kita, mas mataas na posisyon. Tapos ang matindi dito, habang sinasabi niyang, okay lang ito, okay lang. Meron din naman bumubulong sa kanya, hindi kasi failure ka. Pero alam mo, paglipas ng ilang buwan, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Yung kanyang anak dumaan sa emotional struggle. Nagkaroon ito ng matinding depression. Nagkaroon ng biglang pagbabago ng ugali ng kanyang anak. Nag-withdraw ito sa mga tao. Yung dating ginagawa, hindi na ginagawa. At doon niya na-realize na kung natuloy ang promotion, wala siya sa bahay. Palaging nasa biyahe. Palaging pagod. Palaging wala. Pero ngayon nandun siya. Naroon siya para makinig. Naroon siya para umiyak kasama ang anak niya. Naroon siya para magdasal kasama ang pamilya niya. Doon lang niya nakita ang katotohanan. Hindi inalis ng Diyos ang blessing. Inalis niya lang ang distraction. Ang akala niyang rejection ay protection pala. Anong tawag dito? Pruning pala ito. Masakit yung pagputol, masakit mawalan ng pangarap, pero kung hindi yun pinutol ng Diyos, maaring maayos ang karir niya, pero wasak ang pamilya niya. Maaring mataas ang posisyon niya, pero malayo ang puso ng anak niya sa kanya. At dito natin makikita ang puso ng Diyos sa pruning. Hindi lahat ng tinatanggal ng Diyos masama. Minsan ang tinatanggal niya ay yung mabuti pa nga, pero hindi naman ito yung pinaka-importante. Yes, mabuti yan, pero hindi yan ang pinaka-importante para sa'yo. Ang promotion ay hindi kasalanan. Ang ambition ay hindi mali. Pero kapag doon na umiikot ang identity mo, doon ka na pinapabagal sa iyong paglago. Kaya minsan pinuputol ng Diyos ang umaangat para lang iligtas siya ng Diyos sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa Kanya. Amen ba? Kaya purihin natin ng Diyos. Kaya tanong mo ito sarili, ano ang tinanggal ng Diyos sa iyo na hanggang ngayon ay iniiyakan mo pa? Pero baka yun pala ang nagligtas sa iyo. So, paano ba tayo magpapasakop sa pruning ng Diyos? Una, ask God what He wants to remove. Hindi mo kayang makita lahat ng blind spots mo. Kaya ipanalangin mo, Lord, ipakita mo kung ano humaadlang sa akin. Ang Diyos ay tapat na maglalantad ng iyong kamalian, hindi para saktan ka, kundi para linisin at palayain ka. Pangalawa, stop resisting God's discipline. Kapag may kinokorek ang Diyos, natural sa atin ang umiiwas o magtampo. Pero tandaan mo ito, ang disiplina ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ganun ka rin naman sa anak mo. Kung alam mo mapapahamak siya, didisiplinahin mo siya. Kaya nga, salip na tumakbo, makinig ka. Salip na magalit, ay magpakumbaba ka sa Diyos. Pangatlo, let God cut habits that kill your joy. May mga kasalanang hindi agad sumisira sa panlabas, pero unti-unti sinisira ka nito sa panloob. Hindi ka lang nagiging Christ-like. Nagdudulot lang ito ng kapaitan, pita ng laman, paghambing sa sarili sa iba, katamaran. Kapag pinutol ng Diyos ang mga ito, masakit, pero doon nagsisimulang bumalik ang tunay na kagalakan mo. Halimbawa ng habit na nagpapawala ng joy mo ay paghahambing ng sarili sa iba, comparison. Halimbawa ng scroll ka sa social media, naging habit mo yan. At nakikita mo ang achievements ng iba. Mas maganda buhay nila. Mas successful. Mas masaya sa tingin mo. Unti-unti nawawala ang pasasalamat mo sa kung anong meron ka. Hindi ka naman naiinggit ng obvious na nakikita ng iba, pero palagi may kulang sa sarili mo. Hindi ka na masaya. Kaya kapag pinutol ng Diyos ang habit na ito, minsan binabawasan niya ang exposure mo o binabago niya ang pananaw mo. Masakit kasi kailangan mo tanggapin na hindi ikaw ang bida, hindi ikaw ang mas mataas. Pero kaibigan, doon ka lang muling matututong magpasalamat at maging kontento sa Diyos. Pag naging kontento ka sa Diyos, meron kang joy. Pero pag wala kang contentment, ang hirap. Kasi kung ano makita mo, hahangarin mo, and then pag hindi mo nakuha, lulungkot ka. Kaya tanungin mo ang puso mo ngayon, Lord, ano ang pinuputol mo sa akin? Anong gusto mong luwagan? Anong gusto mong alisin para ako ay tumibay sa joy? At alam mo, pinakamatapang sasabihin natin sa Diyos ay, Lord, prune me.
I trust your hands more than I trust my comfort. Hindi madali ito. Nasabihin mo sa Diyos, Lord, putulan mo po ako. Kasi mas alam mo kung ano yung dapat putulin sa akin upang magkaroon ako ng joy, upang magawa ko yung purpose mo. At kapag nag-submit ka sa pruning ng Diyos, babalik ang kagalakan mo at ikaw ay magbubunga. So, paano ba tayo magkakaroon ng joy sa Panginoon? Una, remain in Christ. Pangalawa, submit to God's pruning. At panghuli, nako, importante ito. Obey His commands. Kaibigan, napag-usapan natin yung remain in Christ, ang pinagmumulan ng joy, at ang pruning naman ang nagpapalalim ng joy. Pero itong pangatlong point, ang madalas nating hindi naiintindihan. O minsan, alam natin pero pinipili nating baliwalain. Kaibigan, kung gusto mo ng matibay at tumatagal na joy sa Panginoon, hindi sapat ang manatili lang. Kailangan mo ring sumunod sa Kanyang kalooban. At dito kadalasan tayo natitisod. Kapag naririnig natin ang salitang obedience, ang una pumapasok sa isip natin ay, naku, rules na naman yan. Bawal na naman yan. Restriction na naman yan. Parang pinapahirapan na naman ako ng Diyos. Pero kaibigan, mali ang mindset na yon sa Diyos at sa obedience. Tandaan mo ito. Ang obedience ay hindi kulungan. Ang obedience ay daan. Obedience is the pathway to joy. Hindi ito binigay ng Diyos para kontrolin ka. Kasi kaya ka naman kontrolin ng Diyos. Kaya kanyang gawing robot. Pero hindi kanya ginawang robot kasi mahal ka niya eh. Ginawa niya ang obedience para protektahan ka, palayain ka, at dalhin ka sa joy na galing mismo sa Kanya. Kaya basahin natin yung sinabi ng Panginoon, John 15:10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Napakahalaga ng verse na ito. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus, kung susunod ka, mamahalin kita. Yun ba'y sinabi? Hindi din niya sinabi, sumunod ka muna bago kita tanggapin. No, hindi ganun. Ang sinabi niya ay kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, ang obedience ay hindi paraan para makuha ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi minahal ka na niya noon pa man, kahit nung makasalanan ka pa at makasalanan ako. So, ang sinasabi dito sa talata ay kailangan mo sumunod para manatili ka sa ilalim ng pagmamahal ng Diyos na meron ka na. Mahal ka na niya. Parang ganito, mahal ka ng Diyos, hindi ito mawawala. Pero kapag hindi ka sumusunod, ikaw mismo ang lumalayo para ma-experience mo ang kanyang pagmamahal na nasa iyo na. Umaalis ka doon. Hindi dahil umalis siya, kundi dahil umiwas ka o umaalis ka dahil mas gusto mo masunod ang iyong sarili. At pansinin mo ito, hindi lang utos ang ibinigay ng Panginoong Yesus, kundi nagbigay din siya ng halimbawa. Sabi niya, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaibigan, ang Panginoong Yesus mismo ang modelo ng obedience o pagsunod. Ang pagsunod niya sa Ama ay hindi dahil napilitan siya. Yun yung gusto niya imodelo sa atin. Ang gusto niya imodelo sa atin ay hindi siya sumunod dahil natatakot siya, kundi dahil ito ang kagalakan niya. Na-enjoy niya, nade-delight siya na sumunod. Grabe no, minsan akala natin ang pagsunod ay pagiging malungkot ng buhay o pagiging boring ng buhay. Pero hindi. Kung susunod ka sa Diyos, magbubunga ito sa iyo ng kagalakan. Ang dami kong sinunod sa Diyos, ang dami kong binitawan dahil sinabi ng Diyos, gawin ko yon. Pero alam mo, ilang taon na, 20 years na, pero wala akong pinagsisisihan sa pagsunod ko sa Diyos. Dahil yun pala mismo ang nagbigay ng joy sa akin. Akala ko yung joy ko, dati makukuha ko dun sa mga iniisip ko, dun sa mga makamundong kasiyahan. Pero hindi pala. Kaya nga, bakit ang joy nasa Panginoong Yesus, nasa pagsunod sa Kanya? Kasi mararanasan mo ang supernatural na lakad kasama siya. Habang sinusunod mo siya, nakikita mo, nakasama mo siya at nagagawa mo yung mga bagay na supernatural na kung ikaw lang di mo kaya. Magkakaroon ka ng tamang direksyon. Mabubuksan ang mata mo sa tama at mali at makakaiwas ka sa mga self-inflicted problem. Yung mga problema na ikaw din naman ang gumawa kasi hindi ka sumunod sa Diyos. Makakaiwas ka doon. Kaya malinaw ang sinabi ng Panginoong Yesus sa John 4:34. Sinabi sa kanila ni Yesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Wow, grabe. Parang sinasabi ng Panginoon na ang kasiyahan ko ay sundin ang kalooban ng Ama ko.
at tapusin ang pinapagawa niya. Grabe, alam naman nating mahirap ang layunin ng Diyos para sa Kanya. Siya ang magbububo ng Kanyang dugo para magbayad ng ating kasalanan. Pero tingnan mo ito, nagagalak siyang gawin ito kahit masasaktan siya, kahit papatayin siya. Bakit? Dahil ito ay kalooban ng Kanyang Ama. Dahil ito ay kalooban ng Kanyang Ama na minamahal niya. At kung ito ay kalooban ng Kanyang Ama, ay makakaasa siya na ito ay mabuti. Kaibigan, kapag tatanungin ka ngayon, ano ang nagpapasaya sa'yo? Tama ba? Lagay natin sa comment section. Kapag tatanungin ka ngayon, ano ang nagpapasaya sa'yo? Kung sa tingin mo ay wala kang joy ngayon, maaari mong suriin ang sarili mo kung ano ang pinapagawa sa'yo ng Diyos na hanggang ngayon ay hindi mo pa sinusunod. Simulan mo gawin ito, kaibigan, at tapusin. At kapag ginagawa mo ito, ay ito magbibigay ng joy sa iyo. Ito ang magpapasaya sa iyo. Kaya nga kung ang nagpapasaya sa iyo, yung pagsunod sa Diyos, praise God, kaibigan, dahil ikaw ay nagmamature. Dahil ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay mo. Sabi sa John 8:29, at kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan. Sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang puso ng Panginoong Yesus. May joy siya kasi alam niyang nalulugod ang Ama sa Kanyang ginagawang pagsunod. Kaya kaibigan, kung ang anak ng Diyos mismo ay may joy sa obedience, bakit natin inisip na kapag sumunod tayo sa Diyos ay mawawalan tayo ng joy? Bakit natin inisip na boring ang pagsunod? O KJ ang Diyos, wag na lang sundin yan. Kasi pahirap lang pinapagawa niya. Mali ito, kaibigan. Bakit? Tingnan mo, tuloy natin. John 15:11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Hindi sinabi ng Panginoon na sumunod ka para magmukhang banal. Hindi rin niya sinabi sumunod ka para hindi ka mapagalitan. No. So ano daw ang reason kung bakit niya sinasabi sa ating sumunod? Ano ang reason kung bakit niya minomodelo ang pagsunod? Kasi kung susunod tayo, ang sabi niya, upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang ibig sabihin, ang joy na nararanasan ng Panginoong Yesus sa pagsunod sa Kanyang Ama ay yun din ang joy na nais niyang ipamana sa iyo at sa akin. Kapag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka nawawalan ng joy, kaibigan. Bakit? Kasi nakikibahagi ka mismo sa joy ng Panginoong Yesus na hindi nauubos. Sa tuwing pinipili mo ang tama kahit mahirap, sa tuwing umiiwas ka sa kasalanan kahit may tukso sa harapan mo, sa tuwing nagpapatawad ka kahit masakit, sa tuwing sumusunod ka kahit walang kapalit, ay dadaloy ang joy na meron ang Panginoong Yesus papunta sa iyo. Kaibigan, kung nawawala ang joy mo ngayon, baka hindi dahil kulang ang panalangin mo o kulang ang worship mo, kundi baka may isang kalooban ang Diyos na matagal mo nang alam, pero matagal mo na rin hindi sinusunod. At hindi ka niya tinatawag ngayon para hatulan ka. Tinatawag ka niya para ibalik ka sa joy o kagalakan. Dahil ang Diyos na nag-uutos sa iyo ay siya ring Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang nais niya sa iyo, sumunod ka. Parang sinasabi niya, mahal kita, sumunod ka sa akin at ipaparanas ko sa iyo yung joy ng pagsunod mo. Grabe, ako kung ang mag-uutos sa akin ay walang pakialam sa akin, talaga naman magre-rebelde ako. Pero kaibigan, tingnan mo ito. Ang nag-uutos sa atin ay ang Diyos na siya ring nagmahal sa atin nang walang kondisyon. Kaya nga ang tanong ay, bakit hindi ka naman susunod sa Diyos na nagmamahal sa iyo? Hindi ko alam sa iyo, kaibigan, pero sa tuwing hindi ako sumusunod sa Diyos, hindi ako mapakali. Wala akong peace. Maligalig ako kasi alam ko na malungkot ang Diyos para sa akin dahil hindi ako nagtiwala sa Kanya. Hindi siya galit sa akin, pero nalulungkot siya dahil nagre-rebelde ako sa Kanya. Pero kung sinusunod ko siya, ay masaya ako kasi alam ko na nagagalak siya sa akin, napiplease ko siya. At ang kagalakan niya ang nagbibigay sa akin ng kagalakan din. Diba pag mahal natin yung isang tao, kapag masaya siya, masaya din tayo. Pag malungkot siya, malungkot din tayo. Ganon din naman. Kung sinasabi natin mahal natin ng Diyos at alam natin na nasisiyahan siya, kapag tayo sumusunod, susunod tayo sa Kanya. Bakit tayo sumusunod? Bakit ako sumusunod? Kasi may relasyon ako sa Kanya. Siya ang aking tatay sa langit. Gusto ko ipakita sa Kanya yung aking pagmamahal sa pamagitan ng pagsunod ko sa Kanya. Kung misa inisip natin, ayoko sumunod kasi mabigat. Pero sa totoo lang, hindi mabigat ang utos ng Diyos, kundi mabigat pa nga ang buhay kapag hindi tayo sumusunod. Tingnan mo, sabi sa 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. Ano daw ang tunay na pag-ibig sa Diyos? Paano mo mapapatunayan na tunay ang pagmamahal mo sa Diyos? Ayon sa talata ay
pagtupad mo sa kanyang utos. Grabe, no? Hindi mo na ipapakita sa Diyos ang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng salita. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. No, hindi yun ang sinabi. Ang sinabi ay ang pagsunod mo ang magpapakita ng pagmamahal. Hindi. Ang sinabi, ng tunay na pagmamahal sa Diyos. At tingnan mo, sabi niya, hindi naman mabigat ang mga utos. Hindi mabigat. Sa totoo lang, mabigat naman talaga. Pero ang sinasabi niya, hindi mabigat ang mga utos. Bakit? Kasi tutulungan ka naman niya. Siya yung mag-e-empower sa'yo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ang sinasabi niya, magaan lang yan. Hindi ito napakahirap. At kung susunod ka, ito yung magdudulot sa'yo ng pagbubunga at kagalakan. Bakit? Kasi alam mo na nasunod mo yun, hindi naman din dahil sa'yo, tinulungan ka ng Diyos. Alam mo yung way, sinabihan ka na, in 300 meters, turn right. Hindi ka lumiko kasi feeling mo, mas shortcut pa dito eh. Tapos, tingnan mo, saan ka napunta? Traffic, dead end, na-late ka tuloy. Hindi ka pinarusahan ng ways, kundi sumuway ka lang. Ganon din sa buhay. Obedience is God saying, anak, dito ka dumaan. Safe ka dito. Masaya ka dito. Mas makabuluhan ng buhay mo dito. Hindi para controlling ka, kundi para pangunahan ka sa joy na hindi mo kayang likaing mag-isa. Iniingatan ka niya sa peking joy na makikita mo sa mga temporaring bagay. At kapag lumiko ka dun sa daan na hindi naman niya pinapadaanan sa'yo, napahama ka, nadapa ka, hindi dahil pinaparusahan ka. Hindi dahil yan yung pinili mong daan. Meron niyang consequence. Kaya tingnan mo, sabi ng Panginoong Yesus, ay upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Sabi niya, kagalakan ko. Hindi counterfeit joy, hindi temporary joy, hindi emotional joy, hindi joy na umaasa sa bank account, hindi joy na umaasa sa love life, hindi joy na umaasa sa health, hindi joy na umaasa sa career, hindi joy na umaasa sa approval ng tao, kundi joy na galing sa Panginoong Yesus. Ito ay supernatural. Joy na hindi kayang nakawin ng circumstances. Joy na kahit umiiyak ka, matatag ka pa rin sa loob. Joy na kahit may pruning, may peace ka. Pero paano natin makakamit yung joy? Through obedience. Kapatid, when you obey God, you are actually opening your heart to receive His joy. When you disobey God, you are closing the door. Sabi ni Charles Spurgeon, Christ would have His people happy with a holy joy. Ibig sabihin, ang obedience ay invitation ng Panginoong Yesus. Anak, sumunod ka. Tingnan mo, sinabi niya, sumunod ka. Ito yung holy joy. Yung pagsunod mo, magpo-produce ng holy joy. Yung hindi mo pagsunod, magpo-produce ng peking happiness. Kaya sinasabi niya, anak, sumunod ka. Kasi gusto kitang bigyan ng kagalakan. May sinabi si Pastor Chris Belfields nung bata pa siya. Pag inuutusan siyang maglinis ng kwarto, alam mo, sinasabi niya, sobrang hirap naman ng trabaho na ito, pero nung natutunan niyang sumunod ng mula sa puso, bigla siya nakaramdam ng joy. Ganon din kay Lord. When our hearts obey, joy follows. Si Noah, naalala ko, sino ba naman na magtatayo ng barko sa gitna ng tuyong lupa? Sino ba naman na magpipreach sa generation ng mga taong hindi naniniwala at matitigas ang ulo? Pero tingnan mo, sabi ng Bible, Noah did all that God commanded him. Grabe, no? Hindi siya sumunod ng partial, kundi sumunod siya ng 100%. Ano sabi? Noah did all. Grabe, lahat ng instruction ng Diyos ay ginawa niya. Hindi niya inisip na, ano ba naman yan? Ano ba naman? Ang laki-laki ng barko, pwede namang maliit lang eh. Hindi ko pa nga naranasan ano ba yung ulan. Tsaka ano ba yung baha. No. Hindi siya sumunod dahil madali. Hindi siya sumunod dahil trending sa church. Naku, ito yung ginagawa ng kapatiran, gagawin ko rin. Magjo-join ng D-group. Sige, mag-join ako ng D-group kasi kikita ko sila eh. Ganon sila eh. Magli-lead na rin ako ng D-group. Kasi yung kasama ko, nag-lead na rin ng D-group eh. Hindi ka susunod dahil yun ang trending. Hindi sumunod si Noah dahil naintindihan niya ang lahat. Kundi sumunod siya dahil mahal niya ang Diyos. At ano yung kapalit? Salvation, protection, presence ng Diyos, worship, at covenant na may joy. Pagkatapos nung baha, anong unang ginawa ni Noah? Nag-worship. Kasi obedience leads to joyful communion with God. Tandaan mo ito. Obedience is not bondage. It is freedom. Obedience is not sadness. It is joy. Obedience is not fear. It is love expressing itself.
So, paano nga ba tayong mag-obey ng may joy? Paano natin ito may apply? Obey quickly. Kaibigan, kapag nangusap ang Diyos sa iyo at malinaw ang kanyang inuutos, ang tunay na pagsunod ay hindi pinapatagal. Kasi kapag pinatagal mo, kadalasan, nagiging dahilan na yan para hindi na talaga sumunod. Tama ba? Diba? Delayed obedience is disobedience. Minsan sasabihin natin, Lord, mamaya na. Pero ang totoo, habang tumatagal, mas lumalakas ang dahilan, mas dumarami ang excuses. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos sa Psalms 119:60, ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. Pansinin mo, hindi lang niya sinabing susunod siya, kundi sabi niya nagmamadali pa siyang sumunod. Grabe, no? Naintindihan niya ang pangangailangan na sumunod agad. Kasi kung nagtitiwala ka sa Diyos, na alam niya ang pinapagawa niya sa atin, at siya ay mabuti, ay walang dahilan para hindi tayo sumunod agad. Bakit? Kasi kapag pinatagal natin ang obedience, hindi na ito nagiging pagsunod, kundi pag-iwas na. At doon, unti-unting nawawala ang joy. Kasi ang puso natin ay nakikipagtalo na sa Diyos, imbes na magtiwala sa Kanya. Pero kapag mabilis ang obedience, buo ang pagtitiwala natin sa Diyos, anong kasunod? Joy o kagalakan. Pangalawa, obey joyfully. Hindi yung napipilitan, hindi yung nagrereklamo, hindi yung sumusunod pero masama ang loob. Kasi mahalaga sa Diyos, hindi lang kung anong ginagawa mo, kundi kung paano mo ito ginagawa. Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos, Psalm 48, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Pansinin mo, hindi niya sinabing napipilitan ako sumunod. Ang sabi niya, kinaluluguran ko. Ang ibig sabihin, may kagalakan, may willingness, may pagmamahal. Kapag sumusunod ka na may reklamo, parang sinasabi mo, Lord, susunod ako pero napipilitan lang ako. Pero kapag may joy, ang sinasabi ng puso mo ay, Lord, hindi man madali, pero nagtitiwala ako sa iyo. At doon pumapasok ang tunay na kagalakan. Hindi dahil madali ang utos, kundi dahil mahal mo ang Diyos na nagbibigay ng utos. At panghuli, obey because you love, not because you fear. Napakalinaw ng sinabi ni Jesus sa 2 John 1:6. At ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kanyang mga utos. Hindi niya sinabing kung takot ka lang sa akin, sumunod ka. Hindi rin niya sinabi kung ayaw mong maparusahan, sumunod ka. Bakit? Dahil ang obedience na pinanggagalingan ng takot ay mabigat at nakakapagod. Pero ang obedience na pinapanggalingan ng pagmamahal ay magaan at may joy. Pag mahal mo ang Diyos, hindi mo tinatanong kung hanggang saan ka lang susunod. Lord, hanggang kailan ba ako susunod sa iyo? Kailan ba matatapos ito? Hindi. Ang sasabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo ako na mag-endure dahil gusto ko pong sumunod sa inyo. Ang tanong ng puso mo ay, Lord, ano pa ang susundin ko upang malugod ka sa akin? Mahal kita at gusto ko sundin ang kalooban mo. At dito natin makikita ang isang napakahalagang katotohanan. Ang joy ay hindi nawawala dahil sumusunod ka sa Diyos. Kung hindi nawawala ang joy kapag tumitigil kang sumunod sa Kanya. Ito yung katotohanan na dapat mo malaman. God is calling you to obey para palayain ka. Kaya tanungin mo ito sa sarili, ano inaayos ng Diyos sa puso mo ngayon? Forgiveness ba? Repentance ba? Letting go ba? Holiness? Trust issue ba? Lust, pride, bitterness. Tanungin mo ito sa sarili. Lord, anong inuutos mo na matagal ko nang tinatakbuhan? At ano ang joy na hindi ko nararanasan dahil dito? At maaaring ngayon sinasabi niya sa iyo na isuko mo na ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, mananahan siya mismo sa iyo. Maaaring inuutusan ka niya ngayon. At ang sinasabi niya sa iyo, obey. Isuko mo sa akin ang iyong buhay. Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng joy. Ito ang magbibigay sa iyo ng meaningful life. Kaibigan, kahit nasaan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga po'y binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka, manahan ka po sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na po yung aking kasalanan. Tulungan mo po ako na manatili sa iyo. Tulungan mo po ako na sumunod sa iyo. Tulungan mo po ako nahayaan ko yung pagpuputol na gagawin mo sa buhay ko upang ako ay magbunga. Amen. Alam mo kaibigan, kapag ito ay ipinalangin mo, siya, ang Panginoong Hesus, ay mananahan sa iyo. At kapag nanahan siya sa iyo,
ay magkakaroon ka ng joy. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus mismo ay may joy. Siya ang source. Siya ay mananahan sa iyo sa pamamagitan ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit ay tutulungan ka na magbunga ng joy sa iyong buhay. So paano ba tayo magkakaroon ng joy na galing sa Panginoong Hesus? Reviewin lang natin. Remain in Christ. Doon nagsisimula ang lahat. Hindi ka pwedeng maging joyful kung disconnected ka sa source. Hindi ka pwedeng umasa na magkakaroon ka ng kagalakan kung hindi ka nananatili sa presensya niya. Ang joy ay hindi pinipilit, kundi ito ay dumadaloy ng kusa kapag nananatili ka sa Panginoong Hesus. Pangalawa, submit to God's pruning. Hindi lahat ng masakit ay masama. Minsan, ang sakit ay patunay na may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Ang pruning ay hindi tanda ng rejection, kundi ng affection ng Diyos sa iyo. Tandaan mo, may mga bagay na kailangan putulin ng Diyos, hindi para mawalan ka, kundi para mas maging malaya ka. At kapag nag-submit ka sa pruning, doon lalalim ang joy na hindi kayang ibigay ng pera sa iyo. Pangatlo, obey His commands. Hindi kalaban ng joy ang obedience, kundi ito ang daan talaga para ka maging mas masaya. Kapag sumusuway tayo, hindi lang tayo nagkakasala, kundi nilalayo rin natin ang sarili natin sa joy na gusto niyang iparanas. Pero kapag sumunod tayo, kahit mahirap, doon natin nararanasan ng joy ng Panginoong Hesus mismo. Kaibigan, kung napapagod ka, bumalik ka sa Panginoon. Kung nasasaktan ka, magtiwala ka sa pruning ng Diyos. Kung nahihirapan ka, sumunod, alalahanin mo, mahal na mahal ka niya at hangad lang niya ay kakabuti mo. Gawin mo itong commitment sa Kanya. Itong commitment na ito, no, i-type natin sa comment section, sabihin natin sa Kanya, Lord, today I choose you over my comfort. I choose obedience over excuses. I choose your joy over my own way. Bakit itong commitment mo sa Kanya? Because when you choose Christ, joy does not just visit you. Joy remains in you. God bless po sa inyong lahat.